Hi, magandang umaga po. Ito na naman po tayo, ang vlogger sa parking lot. Good morning po. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay tungkol dun sa salitang usog. Usog. Puwera usog. Ayan. Wala yan sa libro namin sa pedya. Siyempre po, no, yung mga kaibigan kong pediatrician, pakitingnan nga po sa Nelson Textbook of Pediatrics kapag ka nandyan yung usog. At paki-comment kung saang page. Ayan po, yung usog. Alam nyo po kapag i-research nyo po yung usog, yan pa ay galing pa daw nung 6th BC. BC, before Christ, you know? Yung eye cups na tinatawag na parang evil eye din, ganun, ano? Tapos po nung mga mas luma pa yan sa Kristyanismo daw, ng mga Spaniards, tapos daladala yan ng mga Spaniards, yung tinatawag nila na mal de ojo o evil eye, yung parang strong energy. Halimbawa, may mga tao na merong malakas ang personality o may masamang mga isipan, kapag ka binati yung isang sanggol, ay magkakasakit yung magkakasakit yung bata, sasakit ang tiyan, sasakit ang ulo, magsusuka, maglalagnat, at magiging masama ang pakiramdam. Minsan naman kahit yung taong hindi naman sinasadya, natitigan niya yung bata o natitigan niya or nabati niya, yung bata daw ay magkakasakit. Ayan, so kaya yung salitang puwera usog, yun ay pangontra dun sa usog. Kaya bago, alimbawa, nabati mo yung bata tas aalis ka na, puwera usog ha. Parang although yung ibang mga Pilipino hindi naniniwala sa usog-usog, kagaya ko hindi ako naniniwala, pero out of respect minsan sa ating mga elders or ating mga Filipino culture and tradition, nagsasabi lang tayo ng puwera usog out of respect na lang, kahit hindi tayo masyadong naniniwala. So sa clinic ko po kasi may mga baby, halimbawa may mga baby na pumasok mga 2 months, 3 months. Pagka tititigan ko yung baby, minsan ngumingiti sila. Ganon. Pag mga around 4 months, 5 months, 6 months, yung mga baby kasi nangingilala na. So kapag tinitigan mo sila, yung iba ina-assess mo siya, ikaw din ina-assess niya. Tinitignan din niya yung aking facial expressions. Yung ibang bata bigla na lang iiyak. May explanation naman po yun, no? Halimbawa yung baby, titimbangin mo, no? Ihiwalay mo dun sa nanay niya, iiyak siya kasi separation anxiety ang tawag dun. Nasanay na siya nandiyan yung nanay niya, tapos ihiwalay mo sa nanay niya, iiyak talaga yon. O kaya meron pang isang paliwanag yung tinatawag na stranger anxiety. Syempre hindi niya ako kilala, tapos yung nangingilala na siya, so yun, iiyak siya. Ayan ha. So yung mga iba pong mga religion, usually sa Catholic po, no, you know, with all due respect po, no, meron po tayo yung pangontra sa usog, yung pulseras or bracelet na may mga bilog-bilog na po. Tapos may kasama yung aspile at unan. Siyempre may pinanggalingan po yan kasi yung usog na yan hindi na original sa atin yan. Galing yan sa eye cups, tapos dinala ng mga Spaniards, meron yan sa Mediterranean, Africa, East Asia, South Africa, sa buong mundo noon marami rin silang mga pamahiin. Nakigaya-gaya lang tayo kaya lumabas yung usog from the word sog or lapit. Hindi na yan bago, hindi yan original. Gaya-gaya din po yung usog-usog na yan. Ano pa? So yun po, yung mga bracelet na may bilog-bilog, na may aspile, yung aspile pwedeng makatusok sa baby. Kaya ayaw ko po yun, matusok mo yung baby dun sa aspile. Yung unan, although harmless, okay lang yun. Ang nakakatakot po yung bracelet na may bilog-bilog. Kapag po yun ay naputol, ang airway ng bata napakaliit. Kapag naputol po yung bracelet na yun at napunta sa lalamunan ng bata at yun ay pumunta sa kanyang airway, delikado po yun ha. Kaya wag na po yung ilalagay sa kamay kasi yung mga baby oral stage po yan eh.
pagka ginano nila yung bracelet na yun at napunta yung isang bilog lang no yun mapunta sa kanyang airway, tepok yung baby. Kaya ingat po kayo yan. Kung pwede, lagyan na lang sa paa. Ngayon po, yung iba nag-upgrade. Meron ako nakita na bracelet na hindi na siya sinulid or tali. Nakalagay na siya sa loob. Pero just the same, in-upgrade lang nila. Pero pangontra daw yun sa usog. Kaya pwera usog. Ayun po ha. Yung iba naman ang pangontra nila, hindi yung bracelet. Lalawayan daw po yung pasyente, ay yung baby. Lalawayan siya sa noo, sa tiyan, sa katawan, ganyan-ganyan. Pero di po ba, ngayon nga bawal nga mag-kiss sa mga baby kasi nagta-transfer tayo ng mumps, hand, foot, and mouth disease, RSV, flu virus sa ating laway. So bawal po basta-basta magpahid. Ikaw ba papayag ka pahiran ng ibang tao yung laway, no? Ng ibang tao yung anak mo. Although sinasabi nila na antibacterial, meron daw antibacterial, meron analgesic effect daw yung laway ng ibang tao. Siguro pagka yung tao na yun healthy, hindi man natin may screen lahat ng mga lalaway sa atin kung healthy ba sila lahat, diba? Tapos po, yun po ang haba na naman ng vlog na ito. Usog lang ang pinag-uusapan. So yun po ang endpoint. Yung usog po ay hindi totoo. Hindi po yan totoo. Yan po ay superstitious belief. Parang kasabay lang yan ng paniniwala sa tikbalang at saka sa kapre. With all due respect po sa ating mga matatanda na may culture, yung Filipino culture, yung usog po ay hindi totoo. Lumang paniniwala pa yon na ginaya-gaya natin noon pang mga century old pa. Good morning po. Thank you for watching.